Okay, backstory lang. So, untimely bumigay na nga tong Realme X3 Super Zoom ko after 5 years. Sad to say, wala akong budget ngayon para pambili ng bagong device. Ang priority needs ko lang naman at the moment yung pang-grab for banking app, pang-check ng YouTube Analytics, pang-mabilisang panonood ng YouTube tutorials, pang-check ng emails, pang-Waze, at syempre, pang-call and text na rin. Tablet sana para mas malaki ang screen pero at the same time ay nalalagyan ng SIM card. Saka handy yung size para madaling bitbitin on the go. Kaya nagtingin-tingin ako at ito ang nabili ko. Alright, so unang bubungad itong tablet. Pero mamaya na natin kikilatisin to. Ito yung SIM ejector pin. Yung USB-C to USB-A cable. $10 watts charging brick. User manual, at yung detachable stand. So this is the TechLife Padlight 8. Sa mga ilang narinig tong brand na to, ito yung sub-brand ni Realme. Ito yung specs niya. Naka-Android 15 na siya. Unisoc T606 octa-core 1.6 GHz na processor with Mali G57 GPU. May 4GB na RAM at pwedeng madagdagan pa ng 4GB na virtual RAM. Kaya nakalagay dun sa likod ng box na up to 8GB expandable RAM. 64GB lang yung ROM or storage niya, pero pwede mo naman lagyan ng microSD card up to 1TB. Tapos battery capacity is 6,000 mAh. Naka-dual nano SIM na siya, parehong 4G ready. Nga lang dahil hybrid siya, it's either dual SIM ang gagamitin mo or isang SIM at isang SD card ang configuration mo. So dito sa kaliwa ng tablet, wala. Dito naman sa ilalim yung dual speakers niya. Dito sa kanan makikita yung volume rocker at power button. At dito naman sa kanto yung 3.5mm audio jack. Dito naman sa taas makikita yung USB-C port at yung SIM and SD card tray. At dito naman sa likod makikita yung 5MP camera at yung flash. Dito naman sa bandang baba yung kabitan ng stand. Ang tawag pala sa color variant na to lilac purple. Guys, ganito pala ikabit yung stand niya.
Sa screen size naman, meron siyang 8-inch IPS LCD display na may 1280 by 800 pixels screen resolution at may refresh rate na up to 90 Hz. Yung brightness naman niya kayang umabot ng 300 nits. Ngayon, pakinggan natin yung tunog ng dual speakers niya. Sa gaming naman, well, di naman ako mobile gamer pero may mga nilalaro din naman akong mobile games. Pero hindi ganun ka-heavy yung mga graphics. Tulad nitong TrueSkate. So far, okay naman siya kahit naka-high yung graphics quality. Kahit dito sa Skateboard Party 3 hindi naman naglalag. Tungkol naman sa camera niya, meron siyang 5 megapixels for both front and rear camera. Yung quality naman kumuha ako ng mga sample shots para kayo na lang humusga. So at this price point, hindi na rin naman ako masyado nag-e-expect. Lalo na tablet pa to. May mga maliliit na bagay lang naman akong napansin dito sa tablet na to. Tulad nitong off-centered na date. Di ko alam kung sa launcher ba to o sa team. Baka naman may nakakaalam sa inyo kung paano ayusin to. Paki-comment na lang dyan sa baba. Ito ring tap to wake niya. Di siya consistent pag turn on ng display. Parang may certain area lang na detect niya pag tinap mo. Pero overall, goods na to. Pasok siya sa budget at needs ko. Ito pala guys yung price niya. Na-Roxy ko sa Shopee. Plus vouchers. 4K lang, meron ka ng 8-inch tablet with LTE dual SIM. Click mo na lang yung link sa description. Rekta na yun sa official store ni TechLife sa Shopee. Height, peace yo.